This is Hope Central, the Adventist Broadcasting Network of the Central Luzon Conference. Manila Central Church celebrated its 92nd anniversary on November 20, 2010. Themed Shared at New Life, Pastor Jesse Calera, treasurer of the Central Luzon Conference, graced the first service where he conveyed greetings from the conference. Congratulations sa Manila Central Church sa kanyang 92nd anniversary. Pastor Calera said that now that Manila Central is celebrating its 92nd anniversary, the 93rd is at hand and 4 actions must be achieved. Itatalaga muli natin ang ating mga sarili. We have to regulate ourselves. Then, be refreshed. Ito po yung ating mga suggestions. Be refreshed sa satwain natin na para bago pa lang tayo sa pananampalataya. Para bago pa lang tayo itatag ang Manila Central. Hayaan natin na 92 years nakaraan po siya. At titignan, isariwa natin ating mga sarili, itatalaga muli natin ang ating mga sarili, and have a sense of direction. Have a sense of direction. And last one is that we have to go forward doon sa pananampalataya. Also a Thanksgiving celebration, the anniversary had Pastor Romeo Mangiliman, Adventist Development and Relief Agency, Development, Legal and Communication Director of the North Philippine Union Conference, as speaker for the Divine Hour of Worship. He started his message on the history of the denomination, which developed to Manila Central as a church proclaiming the message of the Seventh-day Adventist Church. According to Brother Jess Garcia, Anniversary Program Coordinator and School Board Chairperson, the focus of the event is highlighting youth involvement. Ang highlights po ng anniversary dito sa Manila Central Church ay nakasentro sa mga kabataan. How we be able to make use of the praise team as one way of evangelism sa future, mga program ng ating mga iglesia. So on this process ay malaking tulong itong mga kabataan na to. At naobserbahan ko na marami pang mga kabataan naging active ngayon because of the praise team. I think it was a program na talagang nakaano sa kanila, nakasentro na magamit ang mga kabataan na to sa ating iglesia. Dahil lang tayo ngayon ay matanda na, sila ang next generation. It's about time na ma-utilize natin sila, ma-train natin sila properly. Located at 2215-17 Severino Reyes Street, Santa Cruz, Manila, Manila Central Church had a very fruitful history that will keep on, according to Brother Alberto Batu, head elder. Isang malaking pagpapala para sa amin na naitatag ang iglesyang ito mula 1909 sa pamumuno ni Elder Pinster. So, sa loob ng mahabang panahon, ang aming iglesia ay naging mabunga sapagkat marami sa mga kapatid ang dedicated sa gawain na ibinigay ng Panginoon para sa kanila. Kaya nga sa panahong ito, inabot kami ng dekada 2000s na kung saan ang mga kapatid ay patuloy na nagsusumikap para patuloy na maitaguyod ang gawain ng aming iglesia. Ang mga leader na itinatag ng Diyos, ang mga pastor na kanyang itinalaga rito, tunay nga na ang kanilang puso ay nasa gawain. Kaya nga umabot kami ng year 2010, still na malakas pa siya, nagiging masigla sa gawain at higit sa lahat, ang aming mga puso ay nasa gawain ng ating Panginoon. Kaya we are looking forward na 100 years anniversary ng aming iglesia. Sa ngayon, ito'y 92 pa lang. So meron pang 8 years na pinaghahanda ng aming iglesia, malaking hamon para sa amin, na aming paghandaan ang isandang anibersaryo ng aming iglesia. Hindi lamang 100 years, kundi magpapatuloy hanggang sa dumating ang ating mahal na Panginoon. Church Pastor Joel Sarmiento said he believes that the church is bound to a dynamic future. Nakikita ko Manila Central mula ngayon. Ilang taon ay
magsisimula siyang magkakaroon ng mga nakarecord na mga services hanggang sa panahong sa tulong ng Panginoon, base sa kanyang biyaya, ay magkakaroon tayo ng TV ministry sa pakikipagtulungan ng Central Luzon Conference at magpapatuloy ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng regular services ng iglesyang ito. Old members of the church related how happy they are to have attended this 92nd anniversary despite their age. Samantala sa anibersaryong ito ay nakilala natin ang tatlong pinaka-matatatag na mga miyembro. Nandito po sa akin, kasama ko ngayon si Sister Jovita Briosos. Gayon din po si Sister Alberta Hitgano at si Sister Consolacion Galamgam. Ilang taon na po ba tayo? 87. 89. Okay. 90 na po ko loloobin ni Jesus sa January. Ayan po, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-72 anibersaryo ng Manila Central. Ano naman po ang nararamdaman nyo at kayo ay naging kabahagi ng pagdiriwang na ito? Masaya ako dahil kasi sa edad kong ito, hindi ko inaakala na aabot pa ako sa ganitong pagkakataon na sasapit pa yung 92 years anniversary ng iglesyang ito na ako ay pinagkakalooban ng Panginoon ng buhay at ng kalakasan. Meanwhile, young people took part in the celebration program and expressed that the event is not only a celebration but also a learning experience. Hi Dane, ano ang masasabi mo na naging bahagi ka ng pagdiriwang ng 92nd anniversary ng Manila Central Church? Masaya po. Kasi po, minsan lang po siya mangyayari sa Manila Central. Isang beses lang po siya sa isang taon. Siyempre po, may natututunan rin po ako na natututunan ko pong maglingkod kay Jesus. Okay, batiin naman natin ang ating church ng happy anniversary. 1, 2, 3, go! Happy 92nd anniversary, Manila Central Church! As the program is a community guest day as well, visitors were warmly welcomed and serenaded during the concert held in the afternoon, which culminated in the singing of the finale song entitled Si Jesus Ang Aking Musika. The event ended with a social night. Indeed, Manila Central Church celebrated its 92nd anniversary successfully. And their shout out, they're ready to share their new lives in Christ. I am Armon Perez Tolentino reporting for Hope Central COC.